May patutsada si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga kongresistang pumalakpak sa pahayag ng Pangulo laban sa mga nangungurakot sa flood control projects. Giit niya, sila rin naman daw ang mismong sangkot sa kapalpakan ng mga proyekto. Narito ang report ni Gerard de la Peña. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Ito ang isa sa mga pinalakpakan ng mga kongresista kahapon sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang palakpakang yan, pinuna ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mga kongresista naman daw kasi ang nagkaka-kickback o kumikita sa mga sinita ng Pangulo na palpak na flood control projects. Very glaring ho yung palakpakan, sigawan, howling ng mga mambabatas. At then ho, sila naman ho yung involved dyan. Sila naman ho yung mga pasimuno dyan sa mga kalokohan na yan. Pero tignan nyo ho, parang inosente pa sila. Callousness, manhid. Kung titingnan ang budget ng Department of Public Works and Highways para sa flood control sa loob na nakaraang 3 taon, aabot sa halos 700 billion pesos ang pondong inilaan dito. Kaya ang tanong ng marami, anyari? Sinubukan nating silipin ang ilan sa mga proyekto na nakalista sa budget ng DPWH. Isa na rito ang flood control structure sa Barangay San Dionisio sa Parañaque na nagkakahalaga ng 70 million pesos. Sa ngayon, ongoing pa ang proyekto. Gayon din ang flood mitigation facility sa Marulas Creek sa Parañaque. Sinubukan din naming silipin ang flood control structure sa Barangay Manuyo 2 sa Las Piñas na pinaglaanan ng 21 million pesos noong 2024. Hindi pa raw ito alam ng barangay. At ang nakita lang namin sa lugar, ang dati ng booster pump na pinangangasiwaan ng MMDA. Wala pa rin ipinapagawa sa Dalig Creek sa Barangay Pulang Lupa 1 sa Las Piñas na pinaglaanan ng 100 million pesos. Sa ngayon ay wala pa rin ginagawang anumang istruktura dito sa Dalig Creek maliban na lamang dito sa mga floating barriers. Kaya naman itong mga nagdaang bagyo at habagat, umapaw itong creek at nagdulot ng pagbaha dito sa lugar. Matapos ang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, naatasan ng DPWH na magsumite ng listahan ng mga flood control projects sa nakalipas sa 3 taon. Sa datos na nakalap ng News 5 noong 2023, mahigit 8,000 ang flood control projects ng ahensya. May higit 10,000 proyekto noong 2024 at halos 12,000 naman noong 2025. With all the records that we will be submitting, we also intend to conduct yung audit namin sa lahat ng mga projects kasi that's already 3 years. Tingnan namin kung ano ang itsura na yung mga projects na nagawa. Kasi the mga projects that we had implemented should be lasting for anywhere between 5 to 10 years. Aminado rin si Secretary Manuel Bonoan na may ilang tao sa ahensya na nakakapasok dahil sa ilang impluwensya ng opisyal. Kaya naman mas maghihigpit sila ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5.